Pali Vlog. So ngayong gabi, inabot kami ng gabi. Anong oras na yun? Umabot ng 10 p.m. ng gabi dito sa Christy King. So nag-invest tayo ng hybrid off-grid na 6 kilowatts na inverter. So hindi ito on-grid, no? Ito ay pure off-grid na hybrid. So ito yung ating NC7 na DC battery para dito sa ating battery. Meron pa na tayo dito mga kasular. Meron tayong 4 na battery ginamit na lithium na 12.8 volts. So ginawa natin yan ay siniris natin para makuha natin yung voltage na hinihingi ng requirements ng ating inverter. So itong inverter natin, ito ay 6 kilowatts na hybrid off-grid. So kung mapapansin nyo mga kasulat, ito ay mayroon tayong EBR, no? Automatic voltage regulator, dahil nga yung kuryente dito sa Alico ay nagkakaroon ng pagbaba, no? Nag-low voltage. So minsan kung makikita natin dito sa input, tingnan mo mga kasulat, yan. Yung input ng ating galing sa Alico or sa grid ay 70 volts lang. Ngayon nire-regulate ni EBR, nagkakaroon tayo ng 220 yung output. So nagiging normal. So nangyari yan mga kasulat para hindi maapektuhan pa rin yung ating usage dito sa ating ano. Kaya lang yung capacity ng ating EBR is 1,500 volt ampere lamang. So ngayon pag tumaas dyan, so possible na mag-drop ulit itong EBR, no? Back to zero yan, mag-off yan. Tapos mayroon siyang 100 seconds delay para mag-on ulit yung ating power na 220 volts. So pa sa ngayon, ay backup na lamang siya. Ngayon, ang gagamitin natin ngayon na supply para dito sa store na to ng Crispy King, para dito sa ating freezer, at ito rin sa isang freezer na to, at yung mga electric fan at ilaw. So ito na ang ating solar na hybrid off-grid at yung ating battery operating na. Ngayon mayroon tayo doon solar panel na 6 pieces na 615 watts na solar panel. So ngayon ang nangyari, nagkaroon tayo ng kasi yung capacity ng ating inverter is 150 volts yung ating controller, no? Yung MPPT. Noon ang nangyari yan, ang ginawa natin sa ating solar panel ay i-series natin, no? Tatlong series, dalawang series, tatlong parallel, no? Para at least mas mababapasok pa rin tayo sa voltage na hinihingi na 150 volts. So mayroon tayong nakukuha dyan na 115 volts or 120 volts. Pasok pa rin dito yan sa requirements ng ating inverter. So ito yung mga kasunod, papaliwanag ito rin yung para makita natin. Ito yung ating EPS, no? Mayroon tayong automatic transfer switch from Alico to solar. So ngayon, nakita natin yung indicator na arrow ay naka-doon sa normal. So means ay solar yung ginagamit natin. So pag dito sa R naman, ibig sabihin yan, reserve power, ito yung galing dito kay Alico na galing output nito ng ating EBR. So meron tayo ditong ito yung ating PV breaker. Meron tayong PV breaker, no? Then DC SPD and AC SPD, at ito yung breaker ng ating solar. At ito yung breaker ng ating grid para dito sa ating solar during maulan ay mag-charge siya ng konti. Then ito yung ating breaker papunta dito sa ating reserve power na galing dito sa ating EBR para kung sakaling mag-shutdown si ating 6 kilowatts or mag-maintenance tayo, ito lang ang i-off natin, itong sa inverter, at ito ay naka-on, ngayon lilipat yan dito. So ang ibig sabihin niya, naka-Alico tayo. Yun lang po ang gagawin natin sa kung sakaling ganito yung mga setup nyo. So para maiwasan na masira yung ating inverter, much better gumamit tayo ng EBR para at least regulate pa rin yung ating output ng ating voltahe.